Ang hangin ng gabing iyon ay may dalang kakaibang pakiramdam, parang hindi dapat umiral. Mainit ang simoy ngunit may malamig na panginginig na dumadampi sa batok, na parabang may matang nakamasid sa bawat hakbang ng sinumang naglalakad sa dilim. Tahimik ang buong San Rafael, maliban sa alon ng dagat na humahampas sa mabatong pampang at ang ritmo ng hanging humuhuni tulad ng bulong ng isang lihim na hindi dapat marinig. Sa gitna ng gabing iyon, may lalaking tumatakbo, hinal na hinal, tila may tinatakbuhan na hindi niya kayang harapin. Si Rashid Musa, 28 anyos, ang lalaking iyon. Ang mukha niya ay puno ng kaba na hindi niya maipaliwanag. Sinubukan niyang kontrolin ang mabilis na tibok ng kanyang puso, ngunit bawat paghinga ay parang patunay na may mali siyang ginawa. Hindi niya alam kung saan nagmumula ang takot, pero ramdam niya ito sa bawat kalamnan ng kanyang katawan. Bago pa man siya naging ganito, si Rashid ay isang ordinaryong lalaki. Anak siya ng isang mangingisdang Muslim, lumaki sa isang tahanang may paniniwala ngunit walang kapayapaan. Ang ama niyang si Karim ay mahigpit, tahimik, at may mga pangarap na hindi naabot. Nang mamatay ito 5 taon na ang nakalipas, may iniwang puwang sa puso ni Rashid, isang puwang na hindi napunan ng pananampalataya, kundi ng galit, pagkalito, at tanong na walang sagot. Simula noon, naging madalas siyang mapaisip kung bakit ang iba ay may simbolong kinikilala, samantalang sila ay tila walang mukha sa sariling lupain. At sa bawat pagkakataong makikita niya ang malaking estatwa ng Birheng Maria sa liwasan, may kung anong nag-aalab sa dibdib niya. Hindi niya maintindihan kung bakit tila nang-aasar ito sa kanya. Para bang pinapaalalahanan siyang may mundong hindi siya kabilang. Sa mga nakaraang buwan, may mga taong lumapit kay Rashid. Hindi sila kilala, hindi nagpapakilala, ngunit alam nila kung saan sumasakit. Sabi nila ang katahimikan ay kahinaan. Ang pananahimik ay pagtataksil. May mga bagay na dapat mong gawin upang patunayan kung sino ka. Hindi niya ito pinansin noong una, ngunit ang taong may sugat ay madaling kapitan ng kahit anong pangakong magpapaliwanag sa sakit. Hanggang sa isang gabi, tumayo siya sa harap ng estatwa. Nakatingala siya rito, malamlam ang ilaw ng poste, at ang mukha ng Birheng Maria ay tila nakatingin pabalik. Tahimik lang ito, ngunit sa isip ni Rashid, parang may sinasabi ang estatwa. Hindi niya alam kung imahinasyon lamang iyon, ngunit naramdaman niya ang isang bagay na matagal nang nabubuo sa loob niya. Hindi na niya napigil. Kung hindi niya ito gagawin, sino? Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman. Pag-uwi niya, hindi siya makatingin sa asawa niyang si Amina. Nakahiga ito kasama ang kanilang 2 anak. Tahimik ang tahanan, parang walang bagyong dadaan. Ngunit alam ni Rashid na sa oras na yon, hindi na siya babalik sa dati. Huminga siya ng malalim at naglakad papunta sa bodega sa likod ng bahay. Binuksan niya ang lumang bal at kinuha ang martilyong iniwan ng kanyang ama, ang martilyong ginamit para magtayo, hindi manira. Sa gabing iyon, magiging kabaligtaran ang gamit nito. 3:30 nang lumabas si Rashid ng bahay. Isang simpleng lalaking may mabigat na galit, walang planong bumalik hanggat hindi nagbago ang isang bagay sa mundo. Tahimik ang bayan. Ang mga ilaw ng bahay ay patay, at kahit ang mga aso ay parang nakikiramay sa katahimikan. Sa bawat hakbang niya papalapit sa estatwa, mas mabilis ang tibok ng puso niya, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa unti-unting paniniwala na ginagawa niya ang tama. Pagdating niya sa liwasan, huminto siya sa harap ng estatwa. Tila mas malaki ito ngayon, mas buhay. Tumingala siya, parang naghihintay ng sagot. Ngunit walang salita, walang himig, walang milagro. Dahil sa kawalan ng tugon, tumalon ang kanyang kamay patungo sa hawakan ng martilyo. Inangat niya ito, at sa isang iglap, umalingaw-ngaw ang unang hampas. Isang malakas na crack ang sumunod, parang buto na nabali. Nahulog ang unang piraso ng konkreto. Hindi umimik si Rashid. Parang mas ginanahan pa siya. Umindayog muli ang martilyo. Isa pa. Isa pa. Sa bawat hampas, tila may gumagaan sa dibdib niya. Ngunit may isa ring bagay na bumibigat. Hindi niya yon pinansin. Wala na siyang pakialam. At sa huling pagkalabog, bumigay ang ulo ng estatwa. Tumama ito sa lupa na parang may sariling bigat ng kasaysayan. Lumikha ng alikabok na unti-unting kumalat sa hangin, na parang humahaplos sa mukha niya. Napaatras si Rashid, hinal, nanginginig ang kamay, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Amoy rosas. Hindi amoy konkreto, hindi amoy lupa, hindi amoy alikabok.
Amoy rosas. Hindi niya iyon maunawaan. Wala namang bulaklak malapit. Walang sariwang halaman. Ngunit ang amoy ay malinaw, mas matapang pa habang umaatras siya. Napalunok si Rashid. Pinilit niyang ipaliwanag sa isip niya na imahinasyon lang iyon, na hindi maaaring totoo. Ngunit ang isip ay madaling lokohin. Ang katawan, hindi. Tumalikod siya at nagsimulang tumakbo. Hindi na siya nag-isip kung may makakakita. Hindi na niya pinansin kung may aye. Wala siyang ibang iniisip kundi makatakas. Ngunit habang tumatakbo siya, may naramdaman siyang presensya. Hindi tunog ng hakbang. Hindi hangin. Isang bagay na parang sumusunod sa mismong kaluluwa niya. Pagdating sa bahay, isinara niya ang pinto ng hindi lumilingon. Umupo siya sa sahig, pinikit ang mga mata. Ngunit kahit nakapikit, may nakikita siya. Hindi malinaw, ngunit sapat para maramdaman niyang hindi na siya nag-iisa. Huminga siya ng malalim. Ngunit ang hiningang iyon ay hindi nakapagpakalma. Mas lalo lang itong nagpaalala sa kanya ng amoy na sinusubukang pumasok sa bawat sulok ng kanyang utak. Rosas. Hindi iyon dapat naroon. Hindi iyon dapat kasama niya. Ngunit naroon. Kaya't sa gabing iyon, bago pa man dumating ang mga pulis, bago pa man magsimula ang balita, bago pa man malaman ng bayan ang ginawa niya, may isang bagay na nagising. At sumama ito sa kanya pauwi. Ang balita ay parang apoy na binuhusan ng gasolina. Isang maling kilos lamang, isang hampas ng martilyo sa gitna ng gabi, at kinabukasan, buong bayan na ang nag-uusap. Walang television crew, walang malalaking kamera, pero sapat na ang isang cellphone na gising pa ng sumunod na madaling araw. Isang video, 5 segundo lamang ang haba, ngunit malinaw, si Rashid Musa, nakatalikod, humahampas sa estatwa ng Birheng Maria hanggang ito'y bumagsak. Ang tunog ng pagkabasag ay parabang tunog ng isang bagay na hindi dapat nasira. Ang komentaryo sa video ay puno ng galit, pangungutya, at dasal. May nagsasabing kabastusan, may nagsasabing kabaliwan, at may ilan na nagsabing hindi iyon simpleng pagkawasak. May nakita akong anino sa likod niya, sabi ng isa. Asul. Hindi normal ang kulay. Habang lumalaganap ang video, tahimik lamang si Fernando Cruz, ang matandang tagapag-alaga ng liwasan. Nakaupo siya sa lumang upuan sa may bintana, ang rosaryo nakapulupot sa kanyang kamay, at ang mga matay nakatingin sa lugar kung saan dati nakatayo ang estatwa. Hindi siya sumigaw, hindi siya nanisi, at hindi siya nagpunta sa presinto para iparating ang nakita niya. Ang ginawa niya ay mas kakaiba, nagdasal siya, mahina ngunit matatag, parang alam niyang may bagay na mas malaki kaysa galit ng tao ang nagising kagabi. Mali ang ginawa mo, Hijo, bulong niya habang pinapadaan ang daliri sa bawat butil ng rosaryo. Pero hindi lahat ng pagkakamali ay kapahamakan. Minsan, ito ang simula ng isang bagay na matagal nang kailangan gisingin. Hindi niya iyon sinabi para marinig ng iba. Hindi iyon paliwanag o depensa. Isang piraso lamang iyon ng pag-unawa na hindi alam ng sinuman maliban sa matandang masyadong matagal nang nabubuhay upang maniwala na ang mga bagay sa mundo ay simpleng mabuti at masama lamang. Kinabukasan, dumating ang mga pulis. Tiningnan nila ang mga piraso ng estatwa, ang basag na mukha, at ang walang lamang pedestal. May mga bakas ng biglang pag-alis, yapak na minadali, at isang bagay na hindi nila binanggit sa report pero sabay-sabay nilang naramdaman, ang amoy ng rosas. Hindi iyon matapang, hindi iyon nakakabahala, ngunit hindi rin iyon dapat naroon. Ang mga pulis ay tumingin sa isa't isa, nagkunwaring hindi nila naramdaman ang kakaibang presensya, at sinimulan ang investigasyon. Sa kabilang dako, si Rashid ay nakaupo sa kusina, sinisikap higupin ang kape, ngunit nanginginig ang kamay. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi mawala ang pakiramdam na may kasama siyang hindi niya nakikita. Naririnig niya ang mga yapak na hindi dapat naroroon. Sa unang tingin, baka isipin mong imahinasyon lang iyon ng taong guilty, pero hindi iyon basta ingay. Minsan ay mabagal, minsan ay parang may hinahanap, parang may sinusundan. Ano bang problema mo, Rashid? Tanong ni Amina, ang asawa niyang hindi mapakali sa kakaibang kilos ng asawa. Napatingin ito sa kanya, at ang mga mata ni Rashid ay parang nakakita ng multo. Wala, mabilis niyang sagot, ang sagot na walang laman, ang sagot na ipinanganak mula sa takot at hindi mula sa katotohanan. Pinilit niyang ngumiti, ngunit hindi iyon umabot sa kanyang mga mata. Ang mukha niya ay parang nakasuot ng maskara na hindi niya kayang alisin. Pumasok si Amina sa kwarto ng mga bata,
Ngunit bago siya tuluyang makalayo, naamoy niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Rosas, tanong niya sa sarili, nagtataka, dahil alam niyang walang ganong pabango sa bahay. Ngunit hindi niya na binigyang pansin, marahil dahil mas mahalaga para sa kanya na unawain ang katotohanang ang asawang kilala niya ay tila kasalukuyang nilalamon ng isang bagay na hindi niya maintindihan. Habang lumalalim ang gabi, mas lumilinaw ang kakaibang presensya sa bahay. Ang mga pinto ay marahang bumubukas ng walang humihila, ang lampara sa sala ay nanginginig kahit walang hangin, at ang mga sahig ay umuungol sa bawat pagdaan ng isang bagay na hindi nila nakikita. Sa una, nagbingi-bingihan si Rashid. Itinuro niya sa pagod, sa stress, sa inaasahang galit ng buong bayan. Ngunit may isang bagay na hindi niya kayang ipaliwanag, tuwing nandyan siya, sumasabay ang amoy ng rosas. Isang amoy na hindi man lang niya nagustuhan o namiss. Isang amoy na hindi niya gustong maging bahagi ng kanyang buhay. Ngunit naroon ito, lagi, nakadikit sa balat, parang presensya ng isang taong nakamasid sa kanyang kaluluwa. Sinubukan niyang maligo, sinubukan niyang magpalit ng damit, sinubukan niya ring magdasal, kahit hindi iyon kailanman naging natural sa kanya. Ngunit kahit ano pa ang gawin, ang amoy ay hindi umaalis. Habang pumapawis si Rashid sa loob ng kwarto, narinig niya ang yapak. Mabagal. Parang may naglalakad sa pasilyo. Tumayo siya, sinabayan ang tunog, ngunit wala siya sa oras ng paghahanap, nandun siya sa oras ng pagkadama. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto, at ang hallway ay tila mas mahaba kaysa dati. Napansin niya ang liwanag na hindi niya matandaan kung saan nanggaling, na parang nagmula sa kaloob-looban ng pader. May tao ba dyan? Tanong niya, garalgal ang boses, hindi dahil walang sumasagot kundi dahil alam niyang may isang sagot na hindi niya kayang marinig. Wala siyang nakitang kahit anino, kahit isang bakas. Ngunit naroon ang amoy, rosas. Mas matapang kaysa dati, mas buhay, parang humihinga. Sumandal si Rashid sa dingding, napapikit, iniisip kung noong binasag niya ang estatwa, may nasira rin ba sa kanyang sarili. Ngunit hindi iyon ang tanong na kinakatakutan niya. Hindi iyon ang bagay na nagpapahirap sa kanya. Ang tunay na tanong ay ito, kung winasak niya ang estatwa, bakit may bagay na sumama sa kanya pauwi? Muli niyang naalala ang sandali ng huling hampas, ang alikabok na parang usok, at ang presensya sa likod niya. Hindi niya nakita, ngunit naramdaman niya. Hindi niya naisip noon na maaari itong magpatuloy. Ngunit ngayon, bawat bangungot, bawat tunog, bawat paghinga ay parang paalala ng nagising niyang nilalang. Kinabukasan, habang sinusubukan niyang maging normal, nakaupo ang mga anak niya sa mesa, kumakain. Tahimik sila, ngunit may sinabi ang bunso na nagpahinto sa kanyang mundo. Bakit amoy bulaklak ka, Papa? Napakagat si Rashid sa labi. Hindi niya alam kung paano sasagutin yon. Hindi niya alam kung bakit naririnig niya sa tanong na yon ang mismong tinig na hindi niya maalis sa utak niya. Amoy bulaklak. Amoy rosas. Bakit? Dahil may umuwi kasama niya. Isang bagay, isang presensya, isang hindi niya unang pinaniniwalaan. Nagbago ang tingin ni Amina. Mula sa pagod, naging takot iyon. Tinitigan niya ang asawa niya at parang nakita niya ang isang taong hindi niya kilala. Nang gabing iyon, bago matulog si Rashid, nilagay niya ang kamay niya sa pader. Gusto niyang maramdaman ang tibay nito, gusto niyang malaman kung totoo pa siya at hindi guni-guni. Ngunit habang ginagawa niya iyon, narinig niya ang bulong. Hindi salita. Hindi pangako. Isang pangako ng pag-iral. Kasama mo ako. Bumuka ang mga mata niya. Alam niyang hindi iyon galing sa loob niya. Hindi iyon alaala. Hindi iyon takot. Ito ay panginibabaw ng isang kapalarang hindi niya pinili. Umupo siya sa kama, hindi siya makatulog. Hindi niya kayang pumikit. Dahil sa bawat pagsara ng kanyang mga mata, may babaeng nakatayo roon. Hindi niya alam kung bakit asul ang anino nito, pero mas takot siya sa tanong na ito. Kung sinira niya ang estatwa, bakit naririto pa rin ang amoy ng rosas? Ang gabing iyon ay hindi nagtapos sa pananahimik. Nagtapos iyon sa isang katotohanang hindi niya masabing malakas. Hindi niya sinira ang alaala ng estatwa. Dinala niya ito kasama niya. At ang alaala ay hindi umaalis. Ito ay humihinga. Ito ay nakatingin. Ito ay naghihintay. May mga bagay na hindi mo makikitang malinaw pero ramdam mong naroon. Hindi sila sumisigaw, hindi sila gumagalaw ng mabilis, ngunit ang presensya nila ay parang usok na pumapasok sa bawat butas ng pag-iisip mo.
Hindi mo alam kung kailan sila nag-umpisa, pero alam mong hindi mo na sila maaalis. Ganoon ang nararamdaman ni Rashid mula ng gabi ng pagkawasak ng estatwa. Hindi na siya mapakali. Sa bawat paghina niya, may kasama siyang takot na hindi niya maipaliwanag. Sinubukan niyang bumalik sa normal. Nagpunta siya sa pamilihan, bumili ng isda, kinausap ang ilang tao, pero ang bawat salamin, bawat piraso ng metal, bawat bintana ay parang mata na nagbabantay. Isang araw, habang iniinspeksyon ang lambat na gagamitin sana sa pangingisda, napatingin siya sa kutsilyong ginagamit niya sa paghihiwa ng isda. Napatigil siya nang makita ang refleksyon niya. Hindi siya ang problema, nasa likod niya ang dahilan kung bakit halos tumigil ang tibok ng puso niya. Isang anino ng babae. Nakayuko. Mahaba ang balabal. Hindi mo makikita ang mukha, ngunit malinaw ang anyo, parang sa isang iglap lang, pwede itong lumapit sa iyo at hawakan ka. Napakapit si Rashid sa kutsilyo. Hindi niya alam kung tatawa siya o sisigaw. Kumurap siya, at nang dumilat muli, wala na ang anino. Pero ang amoy ng rosas ay naroroon pa rin. Hindi niya naiwasang mapahawak sa dibdib niya. Kung normal lang ang lahat, bakit niya nararamdaman na kahit anong gawin niya, hindi siya nag-iisa? Bakit kahit sa liwanag ng araw, parang may nakatayo sa likod niya? Bakit ang bawat tahimik na sandali ay parang pagsigaw ng katotohanang hindi niya kayang tanggapin? Habang nalilito siya sa sarili, dumating si Hasan, ang mas nakababatang kapatid niya. Malinis ang polo, may dala pang notebook, halatang kagagaling lamang sa unibersidad. Napatingin ito kay Rashid at agad naramdaman ang bigat ng kapatid. Hindi iyon nakikita sa katawan. Nakikita iyon sa mata, parang may lumalaban sa loob. Kuya, sabi ni Hasan, umupo sa tabi ng nakatatanda, marami nang nagkukwento tungkol sa ginawa mo. Totoo ba? Hindi sumagot si Rashid agad. Alam niyang oras na para sabihin ang bahagi ng katotohanan. Hindi niya masabi ang lahat, lalo na ang presensya, pero hindi na niya kayang magtago na parang walang nangyari. Sagot niya, halos pabulong. Ako ang gumawa. Napatingin si Hasan sa kanya, hindi galit kundi nagtataka. Bakit mo ginawa? Hindi ka naman ganoon dati. Hindi mo alam kung anong sinira mo. Hindi sumagot si Rashid agad. Tumingin siya sa sahig, parang naroon ang dahilan, pero kung meron man, hindi niya kayang pulutin. Hindi ko alam, sagot niya, pilit na bumubuo ng paliwanag, akala ko tama. Akala ko kailangan. Akala ko may ibig sabihin. Ngunit kahit siya, hindi kumbinsido sa sinabi niya. Kuya, sabi ni Hasan, may galit ka. Pero ang galit na hindi mo alam ang pinanggalingan, iyon ang sumisira sa tao. Hindi ito tungkol sa estatwa, di ba? Hindi niya alam kung paano niya nasabi iyon, ngunit naramdaman niyang tama ang pakiramdam niya. Si Rashid ay parang tao na umuupo sa upuan, ngunit ang kaluluwa niya ay nakatayo sa gilid, naghahanap ng pintuan. Tama ka, mahinang sagot ni Rashid. Pero hindi mo maintindihan. Magbubukas sana ng bibig si Hasan para magsalita pa, ngunit naputol iyon ng isang tunog mula sa loob ng bahay. Isang tunog na hindi dapat naroroon sa oras na iyon. Yay! Tunog ng kahoy na kinakalmot. Parehong napatingon si Rashid at Hasan, at ang katahimikan ay parang huminto. Tumingin sila sa isa't isa, nag-aabang kung may magpapaliwanag, pero walang nagsalita. Dahan-dahang tumayo si Rashid at naglakad papunta sa pasilyo, ang mga paa niya ay tila mabibigat, parang ayaw lumakad. Nasa pinto ng kwarto ng mga anak ang tunog. Tumigil ang lahat ng ingay sa bahay, ngunit ang malamig na pakiramdam ay hindi nawala. Umahon ang balahibo niya sa batok nang maramdaman niyang hindi iyon hangin, iyon ay presensya. Tahimik niyang binuksan ang ilaw at tiningnan ang pintuan. Napalunok siya. May tatlong mahabang kalmot, pantay-pantay, at mukhang ginawa ng daliring hindi nababali. Malalim ang mga ito, hindi gawa ng laruan o hayop. Malinaw, sinadya. Ano to? Tanong ni Hasan, na paatras. Hindi siya madaling matakot, pero may mga bagay na kahit ang pinakamatalinong tao ay hindi kayang gawing lohikal. Lumapit si Amina, hawak ang cellphone, hindi dahil tatawag siya ng tulong, kundi dahil may bahagi sa kanya na gustong maniwala na baka maling ilaw lamang ang gumagawa ng ilusyon. Pero hindi iyon ilusyon. Tinapik niya ang kahoy, at nang itapat niya ang ilaw, nakita niya ang mas nakakatakot na detalye. Hindi kalmot iyon. Mga marka iyon ng kamay. 5 daliri. Mahaba. Payat. Malalim.
Parang may babaeng humawak sa pinto at sinubukang buksan iyon mula sa labas. Ano to, Rashid? Sigaw ni Amina, ngayon ay hindi na takot kundi galit. Ano bang nangyayari? Pwede bang magsalita ka ng totoo? Napaatras si Rashid. Hindi niya alam kung paano sasagutin. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang tanong. Ang utak niya ay parang kandilang nauupos. At sa halip na sagutin ang asawa, sumigaw siya, walang nangyayari. Hindi niyo ba naiintindihan? Wala. Tigilan niyo ako. Tahimik ang buong bahay, ngunit ang katahimikan na yon ay hindi normal. Para itong hilik ng isang halimaw na nakatago sa ilalim ng lupa, naghihintay na gumising muli. Napatitig si Amina kay Rashid at sa unang pagkakataon mula nang ikasal sila, hindi niya nakita ang lalaking minahal niya. Ang nakita niya ay isang taong hinahabol ng anino. Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Rashid. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil alam niyang sa oras na pumikit siya, babalik ang anyo ng babaeng balot sa asul. Nakita niya ito sa baso ng tubig habang umiinom siya, sa kutsilyo habang naghihiwa, sa salamin ng telebisyon na naka-off. Hindi ito multo na lumalabas at nawawala. Ito ay presensyang tila hindi umaalis. Tuwing lumalapit siya sa kusina, naroon ito sa gilid ng kanyang paningin. Tuwing bubuksan niya ang bintana, naroon ito sa refleksyon. Minsan, hindi niya ito nakikita, pero naroon ang amoy. Ang amoy na ngayon ay naging mas mapanlinlang, mas matatag, at mas nakakakaba. Amoy rosas, pero hindi bulaklak. Parang rosas na inilibing at muli lamang nabuhay. Lalo siyang napahawak sa ulo niya. Gusto niyang alisin ang bigat na nakadagan mula sa loob. Ngunit paano mo aalisin ang isang bagay na hindi mo alam kung saan nakatira? Paano mo lalabanan ang isang kaaway na hindi tumatakbo, hindi sumisigaw, hindi humihingi ng dugo? Sumapit ang hating gabi. Tahimik ang bahay. Pero sa tahimik na yon may gumalaw. Ay-re. Ay-re. Hindi patakbo. Hindi mabilis. Mabagal. Matyaga. Parang ang gumagawa nito ay may oras. Parang alam nitong hindi sila makakatakas. Tumayo si Rashid, bahagyang nanginginig ang tuhod. Naglakad papunta sa pintuan ng kwarto ng mga bata. Nandoon pa rin ang marka. Nandoon pa rin ang pakiramdam. Pero ngayon, hindi na yon tanong. Hindi na yon haka-haka. Ito ay mensahe. Ang bahay ay hindi na tahanan. Ito ay naging pok na may bisita, isang bisitang hindi nila inimbitahan. At ang bisitang iyon ay hindi umaalis. Habang nakatayo siya sa harap ng pintuan, narinig niya ang tinig. Hindi malinaw, hindi salita, isang hinga. Isang boses na tila lumalangoy sa loob ng hangin. Isang presensyang dumampi sa kanyang batok at bumulong ng walang tunog, ngunit malinaw sa puso niya. Hindi ako umaalis. Nagpakawala siya ng napakabigat na hininga, parang nauubos ang lakas niya. Napaupo siya sa sahig, taan ang ulo, kinagat ang labi upang hindi sumigaw. Ngunit kahit hindi siya umimik, may isang tanong na sumigaw sa loob niya, tanong na hindi niya kayang sagutin. Kung ang estatwa ang sinira niya, bakit ang bahay nila ang may marka? At higit pa roon, bakit parang siya ang sinusundan? May mga gabing tahimik pero hindi mapayapa. May mga sandaling kahit hindi mo makita ang panganib, ramdam mo siyang nakadikit sa balat mo, umiikot sa paligid mo, naghihintay. Sa bahay ni Rashid at Amina, ang katahimikan ay hindi pahinga, isa itong babala. Sumapit ang 3:00 ng madaling araw. Ang hangin ay mabigat, malamig, at tila may kaluskos sa bawat sulok ng bahay. Si Amina, half asleep, ay nagmulat ng mata nang may marinig siyang umiiyak. Hindi iyon iyak ng sakit. Hindi rin iyak ng gutom. Iyon ay iyak ng batang nakakita ng hindi dapat makita. Ate Fatima, bulong ni Amina, mabilis tumayo mula sa kama. Naroon si Rashid sa tabi, humihilik pabugso-bugso, pero may tensyon sa dibdib na parang hindi siya lubos na natutulog. Pagbukas niya ng pinto ng kwarto ng mga bata, tumigil siya. Si Fatima, ang panganay na 7 taong gulang, ay nakaupo sa kama, nanginginig, ang 2 kamay nakatakip sa bibig niya. Nakadilat ang mga mata, mistulang may sinusundan na hindi nakikita ng sinuman. Fatima, anak, bakit ka umiiyak? Tanong ni Amina, lumapit at niyakap ang bata. Ngunit nang buksan ni Fatima ang bibig, ang sinabi niya ay nagpabigat sa buong hangin sa loob ng kwarto. Nakausap ko siya, Mama. Yung babae sa asul. Napako si Amina. Parang tumigil ang oras. Anong babae, anak?
Yung mabait yung nakangiti, nanginginig ang tinig ng bata. Nandito siya. Nakatayo sa tabi ng kama ko. Sinabi niya hindi daw ako dapat matakot. Sabi niya, hindi ako galit sa'yo pero mamay. Humigpit ang hawak niya sa ina. Hindi naman ako yung gumawa ng masama, bakit siya nagsasalita sa akin? Umikot ang tiyan ni Amina. Pinilit niyang maging matatag pero ramdam ng katawan niya ang malamig na presensyang nanunuot sa sahig. Hinawakan niya si Fatima sa balikat, pilit pinapangiti. Anak, panaginip lang iyon. Ngunit bago pa man niya matapos ang pangungusap, narinig nila ang boses mula likuran. Hindi siya nanaginip. Si Rashid iyon. Gising. Nakatayo sa pinto. Maputla. Hindi galit ang mata kundi takot. Takot na hindi na niya kayang itago kahit buong araw pa siyang magpanggap. Tinapunan siya ni Amina ng tingin, hindi galit, hindi rin awa, isang tanong na mas mabigat kaysa sigaw. Rashid, ano ba talaga ang ginawa mo? Hindi siya sumagot. Hindi dahil ayaw niya. Wala siyang salita. Ang utak niya ay parang binubuksan at sinasarado ng isang kamay na hindi sa kanya. Sa likod niya, sa dulo ng pasilyo, may nakabukas na ilaw. At sa kabila ng liwanag na yon, may aninong humahaplos sa dingding. Isang manipis na liwanag na asul. Nagpatunog ng malakas ang kahoy ng sahig, at parang sumiklab ang tensyon sa buong bahay. Rashid, bulong ni Amina, halos hindi humihinga, sabihin mo sa akin na wala itong kinalaman sa estatwa. Hindi na siya nagsalita. Ang katahimikan niya ay sagot na mas malakas pa sa anumang paliwanag. Kinabukasan, nagising si Rashid na parabang hindi siya natulog. Mabigat ang pakiramdam niya, may humihila sa isip niya na parang tali na hindi niya nakikita. Habang nakaupo siya sa mesa, pinagmamasdan ang tasa ng kape, may refleksyong gumagalaw sa ibabaw ng likidong ito. Hindi niya alam kung bakit hinayaan niyang tumagal ang tingin niya roon. Nagkamali siya. Sa refleksyon, hindi niya nakita ang mukha niya. Nakita niya ang isang babae, nakatalikod, nakabalabal na asul. Nakangiti. Ngunit hindi yon ngiti ng ginhawa. Ngiting naghihintay. Tumayo siya ng mabilis, nabitiwan ang tasa, nabasag ang baso. Dumating si Amina, dala ang hawak na mantika, naguguluhan sa eksena. Rashid, ano na naman yan? Ito ang problema, sumigaw si Rashid, nanginginig ang boses. Hindi kayo nakikinig. Hindi niyo naiintindihan. Hindi siya umaalis. Siya. Rashid, sino ba ang tinutukoy mo? Tanong ni Amina, nagpumilit lumapit, pero umatras siya nang makita ang mata ng asawa, hindi iyon tingin ng taong galit, kundi ng taong hindi sigurado kung gising pa ba siya. Parang biglang may pumutok sa loob ni Rashid. Para siyang taong hindi na kayang dalhin ang bigat ng dibdib niya. Hindi ako binabantayan ng tao, bulalas niya. Babae siya. Yung babaeng ano bang ginagawa niya dito? Bakit pati mga anak natin nakikita siya? Nanginginig ang kamay niya. Huminga siya ng malalim, parang sinusubukang pigilan ang isang bagyong kumakawala mula sa loob niya. Dumating si Hasan, galing sa labas, nakarinig ng huling sigaw. Tumayo siya sa gitna nilang dalawa, parang nasa pagitan ng apoy at tubig. Kuya, kailangan mo nang sabihin ang totoo, matapang niyang sabi. Hindi mo pwedeng dalhin to mag-isa. Tumingin si Rashid sa kapatid, parang nagtatagpo ang dalawang mundo sa paningin niya. Totoo ba? Tanong ni Hasan, na hindi mo lang sinira ang estatwa. Natuyo ang labi ni Rashid. 1 segundo, 2 segundo, parang oras ang lumipas sa pagitan ng tanong at sagot. Hindi niya sinagot gamit ang salita. Sumandal siya sa mesa. At parang napuno ang hangin ng bagay na hindi dapat marinig. Hasan, sabi niya, halos pabulong, nung ginawa ko yon may naramdaman akong gumising. Himala ba yan? Sumpa? O kasalanan? Tanong ni Hasan, hindi ang tono ng panghuhusga, kundi ng isang taong gustong umunawa. Umiling si Rashid. Higit pa roon. Lumunok si Hasan, lumapit, at sinabi ang linyang hindi niya alam na magbabago sa kwento. Kuya, hindi mo sinira ang konkreto. Tumigil ang mundo. Binuksan mo ang pinto. Nanigas si Rashid. Parang natanggal ang hininga niya. Parang sa wakas, may nagsabi ng bagay na matagal nang naghihintay sa dilim. At bago pa man siya makasagot, nanginig ang bahay, hindi lindol, kundi parang isang malalim at mabagal na paghinga mula sa ilalim ng sahig. Sa kisame may kumalabog. Hindi lakad. Hindi hayop. Parang may saknong ng paa na hindi naaayon sa katawan ng tao.
Isang tunog na hindi dapat manatili sa bahay ng mga buhay. Tok! 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 Sumunod ang boses ng batang si Fatima mula sa kwarto. Papa, bumalik na yung babae. Dumaan ang lamig sa kaluluwa ni Rashid. Hindi siya tumakbo. Hindi siya sumigaw. Napapikit siya at nalaglag ang balikat niya, parang may nagbendisyon o nagbigay ng hatol. Hindi niya ginawa ang kasamaan sa estatwa. May mas malala siyang nagawa. Hindi niya nilabanan ang puot. At ang puot ay may pinto. Sa labas ng bahay, may mga taong nagtitipon. Nag-aalab ang usapan sa paligid ng plaza. Bakit hindi pa hinuhuli ang hayop na yon? Nilapastangan niya ang sagrado. Dapat pagsisihan niya hanggang mamatay. Sa gitna ng galit, isang boses lamang ang kumakalma, si Padre Miguel. Nagkamali siya, sabi niya, nakaharap sa nagagalit na crowd. Pero hindi niyo alam ang lahat. Ang galit ay hindi hustisya. Ang paghihiganti ay hindi sagot. Hindi kami humihingi ng sermon, sigaw ng isa. Gusto namin ng parusa. Pero si Padre Miguel ay hindi natitinag. Hindi niya alam ang buong katotohanan, pero ramdam niyang may mas malalim na nangyayari, isang bagay na hindi dapat paglaruan ng galit. Samantala, sa loob ng bahay, si Rashid ay nakatayo sa gitna ng sala, nangangatog ang kamay, ang panginginig ay hindi galing sa takot sa mga tao sa labas, kundi sa presensya sa loob. Hindi niya naisip na ganito kahirap harapin ang hindi nakikita. Hindi niya naisip na ang kasalanang pinaniwalaan niyang gawa ng lakas ay gawa pala ng kahinaan. Habang lumalalim ang gabi, lumalim ang dilim sa loob ng bahay. Ang mga ilaw ay tila mas mabilis mamatay. Ang hangin ay mas mabigat. At sa bawat sulok may aninong naghihintay. At doon, habang nakatayo siya, narinig niya ang boses na bumulong, hindi sa tenga, kundi sa loob ng utak niya. Binalik mo ako. Napaatras siya. Napahawak sa ulo. Hindi niya alam kung saan siya tatakbo. Hindi niya alam kung may makikinig. Ang mas masama, hindi niya alam kung gusto pa niyang malaman ang totoo. Dahil ang katotohanan ay hindi nagtatago. Hindi natutulog. At ngayong gising na ito, hindi na muling babalik sa paghimbing. Kung ang pinto ay bukas, ang tanong ay hindi na bakit, kundi ano ang tumawid. May mga kasalanang mabilis mamatay. Mga pagkakamaling napapawi pag-ising kinabukasan. Pero may mga kasalanang hindi lang nananatili, humihinga, sumusunod, at hindi tumitigil hanggang may maisauli, may maunawaan, may mabuksan. Para kay Rashid, malinaw na ngayong bahagi na siya ng huling uri. Simula ng gabing kausapin siya ni Hassan tungkol sa pintong binuksan niya, hindi na naging normal ang mundo. Hindi na ito paranoia. Hindi na ito imahinasyon. Ang mga bagay na dati ay dapat hindi gumagalaw, ngayon ay may sariling isip. May mga oras na tila ang bahay niya ay nagiging nilalang na humihinga, nagpapakita ng galit o lungkot depende sa galaw ng hangin. Isang umaga, bumangon siya para uminom ng tubig. Tahimik ang kusina, walang kahit anong kakaiba maliban sa ilaw ng araw na tumatama sa mesa. Pero nang dumaan siya sa lalagyan ng kutsilyo, isang kutsilyo ang bumagsak sa sahig, parang iniabot o ipinagkakaloob. Hindi nahulog. Hindi nadulas. Bumagsak na parang may kamay na nagbitaw nito sa ere. Umabot ang malamig na kilabot sa gulugod ni Rashid. Pinulot niya ang kutsilyo, hinaplos ang talim, at nakitang may kakaiba, parang may bakas ng uling sa dulo. Uling na hindi dapat naroon, uling na amoy rosas. Mula noon, nagsimulang magpakita ang parehong bakas sa mga lugar na hindi niya maunawaan. Sa pinto ng banyo. Sa kahon ng laruan ng anak niya. Sa likod ng salamin. Parang may nagbibigay ng mensahe na hindi niya alam kung gusto niyang maintindihan. Sa mga panaginip niya, lagi niyang nakikita ang parehong imahe, ang Birheng Maria, ngunit hindi maputi. Hindi malambot ang ekspresyon. Ang mukha nito ay parang nasunog, parang nadurog, parang sinisigawan siya kahit hindi ito nagsasalita. Sa paligid ng imaheng iyon may amoy na mas kilala niya kaysa sinuman. Hindi iyon sinunog na kahoy. Hindi iyon lupa. Parang bulaklak na nagmula sa lugar na hindi dapat magkaroon ng bulaklak. Rosas. Tuwing nagigising si Rashid, nasa dibdib niya ang amoy, parang may nakahiga roon habang natutulog siya. Hindi niya alam kung kailan nagsimula ang desisyon, pero isang araw, bigla niyang sinabi kay Amina. Kailangan kong umalis. Ha? Umalis?
Saan? Sagot ni Amina, hindi maipinta ang mukha, pagod na, takot, galit, pero higit sa lahat, wag nang gustong marinig ang mga pagsabog ng misteryo na hindi niya pinili. May kaibigan si Hasan sa isang nayon. Doon muna ako. Kailangan ko ng tahimik. Kailangan kong makalayo. Rashid, hindi mo pwedeng iwan to, halos pabulong si Amina. Hindi mo pwedeng iwan kami. Pero hindi na nakikinig si Rashid. Hindi dahil wala siyang pakialam, dahil ang utak niya ay parang bulkan na malapit ng sumabog. Ang presensya ay hindi nawawala. At ang ideya ng pagtakas ay parang huling hibla ng pag-asa. Sa pag-alis niya, hindi siya lumingon. Hindi niya hinayaang makita niya ang mukha ng mga anak sa pintuan. Kung gagawin niya yon, hindi siya makakaalis. Kung titignan niya ang mga mata nila, kikilabutan siyang isipin na baka ang presensya ay mas humawak sa kanya dahil alam nitong may mahal siya. Humawak siya ng mahigpit sa manibela, sinimulan ang motor, at humarurot sa kalsada. Habang papalayo, ramdam niya ang katahimikan. Iyon ang unang minuto na naisip niyang baka tama ang ginagawa niya. Baka kailangan niya talagang lumayo. Baka ang lahat ng ito ay paranoia lamang. Baka ang pag-alis ay ang pinakamatalinong desisyon. Pero ang katahimikan na yon ay parang pain, hindi regalo. Nang makarating siya sa mahabang highway papunta sa kabundukan, doon nagsimula ang tunay na pagsagot ng mundo sa kanyang pagtatangka sa pagtakas. Habang umaandar, may naririnig siyang tunog ng makina sa likuran. Unay mahina. Tapos lumalakas. Dalawa ang tunog. Parang dalawang motor. Lumapit ito ng mabilis. Napalunok si Rashid at tumingin sa side mirror. Dalawang lalaking naka-helmet. Walang plaka ang motor. Wala ring bilis na sapat para tawaging normal. Hindi naman siguro para sa kinto, bulong niya, pilit pinapakalma ang sarili. Pero nang tumabi ang isa, tumingin diretsyo sa kanya at sumigaw. Alam namin ang ginawa mo. Parang sumabog ang tenga ni Rashid. Mas malakas pa yon kaysa sa hangin o makina. Hindi niya alam kung sino ang mga lalaking iyon. Hindi sila naka-uniforme. Hindi sila pulis. Pero ang galit sa boses nila ay parang galit ng isang taong personal na nasaktan. Sumilip ang pangalawang motor sa kaliwa, mas mabilis, mas agresibo, at halos sumabit ang harap ng gulong sa gilid ng sasakyan ni Rashid. Bitawan mo ang manibela, sigaw ng utak niya. Pero natulala siya. Parang hindi siya marunong gumalaw. Parang ang relo sa kamay niya ay tumigil. At doon nangyari ang hindi niya inaasahan. Sa loob ng sasakyan, kahit nakasara ang mga bintana, biglang sumingaw ang amoy ng rosas. Malamig. Malambot. Pero pumipilit. Bago pa man siya maitulak ng motor palapit sa bangin, may biglang humawak sa dibdib niya. Hindi kamay. Hindi tao. Parang hangin na may bigat. Parang hindi hangin na may direksyon. At hindi siya pinahintulutang manatili sa gitna ng kalsada. Isang malakas na puwersa ang nagpasadsad sa manibela pa kanan. Hindi niya yon ginawa. Hindi niya yon inisip. At sa isang iglap, nailigtas siya ng puwersang hindi niya iniwan at hindi rin siya iniwan nito. Umabot siya sa gilid ng kalsada, halos sumalpok sa mga halaman, nanginginig, halos hindi makahinga. Nakatingin siya sa manibela na parang ngayon lang niya nakita. Ang dalawang motor ay dumiretso sa highway, napamura, hindi nakapreno at tuluyang lumampas. Hindi sila bumangga. Pero sila ang muntik pumatay. At hindi siya pinahintulutan ng presensya. Habang naglalakad palabas ng sasakyan, huminga si Rashid ng malalim at napahawak sa dibdib. Pakiramdam niya ay may humipo roon. Hindi niya alam kung dapat siyang magpasalamat o matakot. Tumingin siya sa kalangitan. Ang araw ay tila mas mapula. Ang ulap ay parang gumagalaw ng mas mabagal. Ang hangin ay parang may pangalan. At sa unang beses mula nang masira niya ang estatwa, may narinig siyang boses. Hindi galit. Hindi malamig. Hindi malupit. Isang boses na hindi nagtatanong. Isang boses na nag-aantay. Hindi ako sumusunod para parusahan ka. Napalingon si Rashid kahit wala namang tao sa paligid. Huwag, bulong niya. Ayoko ni. Pero hindi iyon tanong. Hindi iyon pahayag. Isa yung imbitasyon. Isang paanyaya na hindi niya kayang tanggihan dahil ang katawan niya ay nagkaroon ng sagot bago pa man ang isip. Hindi ito paghihiganti. Ito ay pagbubunyag.
Umupo siya sa lupa, nadulas ang kamay niya sa damuhan, at napatingin sa mga daliri niya. Uling. Itim. Matamis ang amoy. Rosas ulit. Hindi niya sinira ang estatwa dahil galit siya sa imahe. Sinira niya ito dahil galit siya sa sariling hindi niya kayang tingnan. Hindi niya naitago ang katotohanan kahit kanino. Hindi niya ito kayang itago sa presensya. At ngayong iniligtas siya nito, mas malinaw ang nakakatakot na tanong. Hindi ito nagtatangkang wasakin siya. Hindi ito umaasa na takbuhan niya. Gusto nitong bumalik siya. Pero hindi para sa rebulto. Para sa ugat. Para sa simula. Para sa sugat na naging galit. Rashid ay hindi tinutugis ng estatwa. Tinutugis siya ng dahilan kung bakit niya ito sinira. Mas sumisikip ang dibdib niya habang unti-unti itong nauunawaan. Ang mas malaki niyang kaaway ay hindi ang presensyang bumabalik. Ang mas malaki niyang kaaway ay ang presensyang nasa loob niya mula pa noon. Ano ang mas nakakatakot, ang multong sumusunod o ang multong pinili niyang hindi harapin? Ang araw ay hindi pa lubos sumisikat, ngunit gising na si Rashid. Hindi dahil nakapagpahinga siya, totoo nga, hindi na niya alam kung ano ang pakiramdam ng pagtulog, kundi dahil may isang bagay na hindi niya na kayang pigilan. Isang tanong na nagmula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang pagkatao, mas malalim pa kaysa sa kanyang galit, kaysa sa kanyang takot, kaysa sa presensyang sumunod sa kanya sa bawat hakbang. Hindi na sapat ang pagtakbo. Hindi na sapat ang pagsigaw. Hindi na sapat ang pagtanggi. May kailangan siyang harapin. At hindi ito multo. Hindi ito estatwa. Hindi ito isang babae na nakabalabal na asul. Ito ay isang bagay na mas malupit, mas tahimik, mas mapanganib, ang katotohanang pilit niyang nililibing. Pagpasok niya sa simbahan, ramdam niya agad ang bigat ng hangin. Hindi ito bigat ng kasalanan, bagkus, parang bigat ng mga salitang hindi pa nasasabi. Tahimik ang loob. Isang kandilang nauupos sa altar ang nagsisilbing ilaw, at tila bawat pagbuga ng hangin ay may dalang mensaheng hindi pa niya kayang intindihin. Umupo si Rashid sa pinakahuling hilera, ngunit ang paningin niya ay nakatuon sa harapan, kung saan nakasuot ng abito si Padre Miguel, nakayuko, parang hinihintay siya. Hindi lumingon ang pari, ngunit nagsalita ito na para bang matagal na niyang alam ang pagdating ni Rashid. Hindi kita tinawag, Rashid, sabi ng pari. Pero kung nandito ka, may dahilan. Lumunok si Rashid. Hindi niya alam kung paano magsisimula. Parang siya ay batang humahanap ng tahanan na hindi niya kailanman nakita. Parang ang bibig niya ay baradong tubo na ayaw maglabas ng ulan. Pari, mahina niyang simula, may nangyayari sa akin. Hindi ko maintindihan. Hindi ito normal. Hindi gumalaw si Padre Miguel. Hindi rin nagpakita ng gulat. Nangyayari ang mga bagay na hindi natin nauunawaan, sagot niya, hindi dahil sila ang problema kundi dahil hindi pa natin kilala ang sarili natin. Napakapit si Rashid sa upuan. Hindi ito ang sagot na gusto niya. Gusto niyang may magsabi kung ano ang presensya. Ano ang amoy ng rosas? Ano ang babaeng naka-blue? Ano ang mensahe? Gusto niyang marinig ang katotohanan mula sa isang taong may otoridad. Hindi niya inaasahan na sasabihin siyang magsimula sa sarili. Kailangan kong malaman, halos sumisigaw siya, ano ang nangyayari sa akin? Sinira ko ang estatwa, pero hindi naman ako naniniwala sa mga yon. Hindi ko siya pinaniwalaan. Bakit siya sumusunod sa akin? Doon lang lumingon ang pari. Mabagal. Parang ang paglingon niya ay hindi basta kilos, kundi pagputol ng isang harang. Hindi ka naniniwala, tanong niya. O ayaw mo lang maniwala? Hindi nakapagsalita si Rashid. Ang tanong na iyon ay parang punyal na sumaksak sa gitna ng kanyang hininga. Hindi niya alam ang sagot o marahil alam niya ngunit hindi niya ito kayang sabihin. Lumapit si Padre Miguel, umupo sa tabi niya pero hindi siya tinitingnan. Rashid, sabi niya, hindi ako tutulong sa isang taong nagsisinungaling. Hindi sa akin. Hindi sa Diyos. Sa sarili niya. Nag-init ang mata ni Rashid. Hindi dahil galit siya sa pari, kundi dahil masakit marinig ang isang bagay na hindi totoo, dahil alam niyang totoo ito. Ano bang tingin niyo sa akin, bulalas niya? Isang halimaw? Isang baliw? Hindi, sagot ng pari. Isang taong sugatan. At walang lunas sa sugat na hindi kinikilala. Biglang bumukas ang pinto ng simbahan. Dumating si Hasan, mabilis ang lakad, parang may apoy sa mga paa.
Kuya, sabi niya, hinal, tama na ang pagtatago. Napatingin si Rashid. Hindi niya alam kung anong pagtatago ang tinutukoy ng kapatid niya. Hindi niya alam kung bakit parang may alam ito na mas malalim pa kaysa sa ginawa niya sa estatwa. Rashid, patuloy ni Hasan, hindi mo sinira ang estatwa dahil galit ka sa Birheng Maria. Hindi mo kinamumuhian ang Kristyanismo. Umiling si Rashid, ngunit hindi ito pagtanggi, reflex lamang ito ng taong ayaw pang marinig ang hukom. Sinundan ni Hasan ang bawat salita ng kapatid na parang doktor na unti-unting hinuhubad ang benda. Galit ka dahil pinabayaan nila ang tatay nating mamatay. Parang huminto ang mundo. Ang hangin ay napako. Ang mga ilaw ay parang naglaho. Ang puso ni Rashid bumalik sa araw na yon. Ilang taon na ang nakaraan, si Rashid ay bata pa. Ang ama niya, si Sadiq, ay dinala sa ospital. Hindi niya alam kung anong nangyari, sakit, aksidente, masama bang pagkakataon, ang naaalala lang niya ay ang mukha ng tatang, pawisan, nanginginig, nahihirapang huminga. Kumatok sila sa ospital na pagmamay-ari ng mga madre. Ngunit hindi sila tinanggap. May papel na hindi kumpleto. May siguro na wala. May batas na kailangang sundin. Hindi namin pwedeng tanggapin, sabi ng receptionist. Ito ang tatay ko, sigaw ng batang Rashid. Hindi siya makahinga. Ngunit ang sagot ay sistema. Isang sistemang hindi marunong tumingin sa mata ng tao. Hindi niya alam kung ilang minuto pa bago tuluyang bumagsak ang ama niya sa sahig. Pero mula noon, nasunog ang isang bagay sa puso ni Rashid. Hindi pananampalataya ang nasaktan. Hindi doktrina ang bumagsak. Ang nasira ay ang ideya na ang banal ay mabait. Na ang simbahan ay ligtas. Na ang mga imaheng nakangiti ay naririto para tumulong. At mula roon, ang galit ay naging Diyos niya. Hindi dahil pinili niya. Dahil hindi siya tinuruan kung paano magdalamhati. Nang unti-unting kumukupas ang alaala, unti-unti ring lumabo ang paningin ni Rashid. Napasandal siya sa upuan, hawak ang ulo, hinihingal na parang tumakbo ng 100 kilometro. Hasan, bakit ngayon mo lang sinabi yan, bulong niya. Hindi ko alam na kailangan mo, sagot ni Hasan. Hanggang ngayon. Napayuko si Padre Miguel. Hindi niya ipinagtanggol ang ospital. Hindi niya ipinagtanggol ang simbahan. Hindi rin niya sinisi ang institusyon. Ang sinabi niya ay mas mabigat kaysa lahat ng iyon. Hindi Kristyanismo ang nagkulang, Rashid. Tao ang nagkulang. At pinarusahan mo ang Diyos sa kasalanan ng tao. Parang binuksan ang isang pinto sa loob niya. Hindi pinto ng halimaw. Pinto ng katotohanang pinipilit niyang itago. Ang presensya na sumusunod sa kanya, hindi ito galit. Hindi ito paghihiganti. Isa lang itong daan. At doon, may malamig na hangin na dumaan sa gitna ng simbahan. Nagtaasan ang balahibo ni Hasan. Napatingin si Padre Miguel sa altar. Si Rashid, bagkus, ay hindi na tumingin sa paligid. Ramdam niya ito. Sa likod niya. Hindi na kagaya dati. Hindi gumagalaw. Hindi nagtatago. Naghihintay. Nakahinga si Rashid ng malalim. Hindi siya tumayo. Hindi siya tumakbo. Tumalikod siya, dahan-dahan, parang inihahanda ang sarili para sa kamatayan o para sa isang bagay na mas mabigat. At noong humarap siya, wala siyang nakita. Ngunit hindi iyon kaginhawaan. Dahil sa unang pagkakataon, hindi siya takot. At doon siya nagsimulang umiyak. Hindi dahil natapos ang panggigipit. Dahil ngayon niya naintindihan kung saan ito galing. Hindi mula sa labas. Mula sa loob. Lumingon si Padre Miguel, umiti ng banayad at nagsabi. Ano mang presensya ang bumisita sa iyo, hindi ito pumipilit. Hindi ito umaalis dahil hindi mo siya pinapalayas. Rashid tumingin sa kisem, walang babae, walang anino, walang rosas. Ngunit alam niyang naroon pa rin ito. Hindi na bilang habol. Bilang paalala. At sa mismong sandaling iyon, nang wala siyang nakikita, ngunit nararamdaman niya ang lahat, isang tanong ang humampas sa kwento. Kapag ang presensya ay nawala, ibig bang sabihin ay tapos na? O binibigyan ka lang nito ng espasyo para makita mo kung ano ang susunod? Noong araw na akala ni Rashid na tapos na ang lahat, napagtanto niya ang kabaligtaran. Ang pagtatapos ay hindi dumarating kapag tumigil ka, dumarating ito kapag may ibinabalik ka. At sa unang pagkakataon, hindi siya nagising dahil may humahabol sa kanya, kundi dahil may dapat siyang gawin.
Hindi utos. Hindi parusa. Hindi kapritso. Mission. Tumayo siya sa kama nang hindi nanginginig. Tahimik ang gabi, pero ang katahimikan ngayon ay hindi na mabigat. Ito ay parang isang silid na naghihintay ng sasabihin, isang papel na naghihintay ng sulat. Habang bumababa siya ng hagdan, narinig niya ang sariling mga hakbang. Wala nang ibang yapak na sumasabay. Ngunit hindi ito katahimikang walang laman. Ito ay katahimikang nagbibigay daan para sa pagpili. Wala siyang sinabi kay Amina. Hindi niya kailangang magsalita. May alam ang mga taong nagmamahal nang hindi na kailangan ng paliwanag. Ang tingin niya ay hindi na tila tumatakbo mula sa isang bagay, tumatakbo na ito papunta sa isang dulo. Si Amina ay naglakad patungo sa kanya, hinawakan ang braso niya, hindi hinaharang, kundi pinagtitibay. Rashid, sabi niya, mahina, handa ka na. Hindi niya alam kung ano ang tamang sagot. Pero alam niya ang isang bagay, may kailangan siyang ibalik, hindi dahil pinipilit siya ng Diyos o ng mundo, kundi dahil kailangang may lugar ang isang kwento upang matapos. Tumango siya. At iyon ay sapat. Lumabas siya ng bahay, dala ang mga instrumento sa paggawa, martilyo, pako, kahoy. Hindi ito magiging perpekto. Hindi rin ito katumbas ng orihinal. Pero hindi iyon ang punto. Hindi ka nagtatayo upang burahin ang nakalipas. Nagtatayo ka upang mayroong pwedeng magsabi na ang nakaraan ay hindi ka na binubura. Pagdating niya sa Praa, ang lugar kung saan nagsimula ang bangungot niya, wala siyang inabutang tao. Ngunit hindi ito bakante. Ang hangin ay parang humihinga. Ang liwanag ng poste ay tila mas maputi kaysa dati, at ang lupa, bagamat luma at gasgas, ay parang sumasabay sa bawat hinga niya. Lumuhod siya sa harap ng pedestal na minsang kinatatayuan ng imaheng winasak niya. Tinapik niya ang luma nitong kahoy, parang kinakausap ang isang katawan na nasaktan ng hindi dapat nasaktan. Pagkatapos, sinimulan niya. Martilyo. Pako. Kahoy. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nagtrabaho. Hindi niya namalayan na sumisikat na ang araw, pagkatapos lulubog, pagkatapos sisikat ulit. Hindi niya binilang ang oras. Hindi niya binilang ang pawis. Ang binibilang niya ay ang bawat pagtama ng martilyo, at kung hindi ba ito naging lason, kundi paghilom. Habang nagtatrabaho siya, wala siyang narinig na bulong. Wala siyang amoy ng rosas. Walang anino. Walang presensya. At doon niya unang naramdaman ang tunay na katahimikan, ang uri ng katahimikang hindi nangangahulugan ng kawalan, kundi ng pahinga. Sa huling pako, huminto siya. Hindi pa ito estatwa. Hindi pa ito imahe. Ngunit ito na ang tahanan ng isang bagay na nasira. Hindi ito puno. Hindi ito bato. Ito ay espasyo. Lugar. Pagkilala. At para kay Rashid, iyon ang pinakaunang katotohanan na kailanman niyang hinawakan ng buong puso. Tumayo siya, pumikit, at huminga ng malalim. Ang dibdib niya ay mas magaan. Ang mundo ay parang hindi sumusugod sa kanya. Hindi niya alam kung ito na ang wakas, o ito ang simula. At doon iyon nagbago. Sa unang beses mula ng gabing sinira niya ang imahe, bumalik ang amoy ng rosas, ngunit hindi mula sa likod niya. Hindi mula sa gilid niya. Nangyari itong parang bulaklak na sumibol mula sa lupa, na hindi niya inutusan. Hindi niya hiniling. Ito ay dumating. Nagbukas siya ng mata. At naroon ito. Hindi na nasa likod niya ang babae. Naroon siya sa harapan. Hindi siya multo. Hindi siya estatwa. Hindi siya apoy. Hindi rin siya galit. Isang mukha. Malinaw, ngunit hindi mabigat. Isang ngiti na hindi naghihingi ng sagot, naghihintay lamang ng pagtingin. Hindi ito ngiti ng isang banal na ipapatawag ka upang parusahan ka. Hindi ito ngiti ng isang nilalang na humahatol. Ito ay ngiti ng isang presensyang nagsasabing, ngayon, ikaw ang pipili. Hindi gumalaw si Rashid. Hindi rin siya nanginig. Hindi niya alam kung paano siya nakatayo sa harap ng bagay na minsan niyang winasak. Ngunit ngayon niya naunawaan, hindi mo kayang basagin ang hindi mo pinapansin. Hindi mo kayang sirain ang hindi mo kinikilala. Pinunasan niya ang mukha, huminga ng malalim, at sa unang pagkakataon, nagsalita ng hindi lumalaban. Ano ang kailangan mo sa akin? Hindi kumibo ang babae. Pero may dumaan sa hangin na parang sagot. Hindi ko kailangan ng kahit ano. Ikaw ang kailangan mong bumalik.
Lumuha si Rashid, hindi dahil natatakot siya, kundi dahil matagal na siyang hindi nakakahinga. Nakahiga siya ng napakatagal sa loob ng sarili niyang galit, at ngayon lang niya naramdaman ang pakiramdam ng pagtindig. Tumingin siya sa base. Hindi ito perpekto. Hindi ito katumbas ng nauna. Pero hindi iyon ang layunin. Ang layunin ay maunawaan ng isang taong nagwasak na hindi lahat ng nasisira ay kailangang maging libingan. Mayroong mga bagay na, kapag binalikan mo, hindi lumalaban. Nag-aanyaya. At habang tuluyang nawala ang presensya sa hangin, walang sigaw, walang bulong, walang ilaw, walang dramatic exit, parang umalis ito hindi dahil tapos na ang kwento, kundi dahil handa na si Rashid. Hindi siya pinatawad. Hindi siya pinarusahan. Binalik siya sa sarili niya. At iyon ang bagay na hindi niya pinlano. Hindi mo kayang magtago mula sa nakaraan. Pero kaya mong magpasya para sa hinaharap. Noong akala niyang iyon na ang huli, may narinig siyang bulong mula sa mga taong dumaraang nagmamarit sa pra. Uy, narinig mo yon? Ano naman? May imaheng umiiyak daw ng dugo sa bayan sa kabila. Hindi lang iyon. May nagsasabing hindi ito ordinaryong luha. Parang simula. Napalingon si Rashid. Hindi niya alam kung ano ang pakiramdam niya, takot ba, pag-asa, o pag-unawa. Pero isang bagay ang malinaw. May kwento pang papalapit. At ang mga kwento na hindi mo piniling marinig. Madalas iyon ang nagbabago sa mundo. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam.